po ang radiator fan. Meron siyang dalawang supply na positive, dalawang wire na negative para sa high speed, low speed. Paano ito gumagana sa electronic control module? Circuit diagram para maunawaan at maintindihan kung paano ang operation ng high speed, low speed. Ito naman ang engine coolant temperature sensor. Dito manggaling ang input papasok sa electronic control module. Dito maging input at i-process sa microcontroller sa electronic switch para magkaroon ng output papunta sa mga relay para mag-energize ang mga ito para magkaroon ng voltage supply papunta dito sa mga radiator fan para sa high speed, low speed na operation. Ito na ang ginawa ko na circuit diagram ng radiator system sa high speed, low speed. Paano ito gumagana sa pamagitan ng electronic control module ECM. Ang radiator system may mga component. 1 is 30 amperes, 2 is 10 amperes at may 4 relay. 1 relay for main, 1 relay for low speed, at 2 relay for high speed. At itong tinatawag na radiator fan. At ito ang tinatawag na engine coolant temperature sensor. At ito naman ang ECM, Electronic Control Module. Ang mga component ng Electronic Control Module, ECM, mayroon siyang 5 volt power supply regulator, microcontroller, at electronic switch, MOSFET depletion type normally closed. Ang iba ng mga electronic parts, hindi ko na binanggit para mas madali ko ma-explain yung mga electronics na nandito sa ECM na binanggit ko para mas madali ko ma-explain kung paano ito magkaroon ng output, kung paano ito mag-energize sa mga relay at magkaroon ito ng output voltage papunta sa radiator fan. Ang microcontroller, maraming component ito. Banggit lang po ako ng isa ay CPU, Central Processing Unit, at si CPU may mga component din, memory, arithmetic and logic unit, input and output control. Binanggit ko lang ito para lang may idea ako kung paano ito gumagana ang microcontroller sa ECM. Itong electronic control module ay mayroon na siyang power. Si microcontroller magkaroon po ito ng voltage supply papunta sa electronic switch para magkaroon po ito ng mga voltage supply para mag-open. Dahil mga electronic switch ay mga normally closed. Pag na-reach ang 90 degrees, magkaroon po ito ng input papasok sa microcontroller ay maging 1 and 0. Ang tawag dito ay binary number. Ang mga 1 and 0, pupunta naman ito sa arithmetic and logic unit para i-compute, i-calculate ang mga 1 and 0 used in mathematical operation para magkaroon po ito ng execution o instruction para magkaroon ng output. Ang mga data na pumapasok, kinocompute at kinakalculate, dito na i-save sa memory. Pag may input nga pumapasok na the same, dito na kukuha sa memory para magkaroon siya ng output. Yung CPU naman, Central Processing Unit, kung titingnan mo siya sa loob, ay napakaraming wire. Based my own research, ay marami siyang wire na nakakonek sa mga electronic switch. Kung meron siyang execution o instruction, magkaroon siya ng on and off sa mga wire nga nakakonek sa mga electronic switch para mag-energize sa mga relay para magkaroon siya ng voltage papunta sa radiator fan.
Hindi ito ang buong explanation ng microcontroller. Ito ay binanggit ko lang kung paano gumagana ang microcontroller para may idea lang po ako. Meron na siyang execution and instruction. Nagkaroon po ito ng open. Pag open dito, wala na supply na voltage sa mga electronic switch. Dito magkaroon siya ng normally close. Babalik ito sa normally close. Magkaroon ito ng connected sa ground to negative para mag-energize sa relay, para mag-close contact dito para yung voltage papasok naman sa tatlong relay. At dito mayroon ng positive supply. Ito naman ang electronic switch ay normally close. Yung ground nakakonect sa negative at dito pupunta sa relay. Nagkaroon po ito, nag-energize, nag-close contact dito. Ang voltage papunta naman sa terminal ng radiator fan. Dahil ito ay meron siyang ground na connection, ito naman ay magkaroon ito ng rotation na low speed. Ito na yung tinatawag na operation ng low speed. Nag-energize yung isang relay at isang main relay at itong dalawang electronic switch dahil meron siyang input na pumapasok. Okay. Pag na-reach naman yung 104 degrees, magkaroon po ito ng input papasok sa microcontroller. Ito naman i-process para magkaroon ng execution o instruction para magkaroon siya ng output papunta dito sa mga electronic switch. Ay dito magkaroon siya ng close para magkaroon ito ng voltage supply para open position. At dito sa relay mag-de-energize yung relay. Dito magkaroon siya ng open switch para mawala itong supply na voltage para ito ay babalik sa normally close. Dahil nakakonect yung ground sa negative, dito naman pupunta sa dalawang relay. Dito nagkaroon ng energized na close contact yung voltage papunta naman sa terminal ng radiator fan. Dahil dito yung negative wire nakakonect sa ground, yung kabilang wire ay negative nakakonect sa terminal ng radiator fan. Dahil dito nag-energize, dahil ito ay nag-close contact, yung ground nakakonect sa negative wire pupunta dito sa terminal ng radiator at ito ay mag-rotation ng high speed. Ito na yung operation ng high speed. Ito po yung kumokontrol sa temperature para i-process dito yung mga input para magkaroon siya ng output. Dito naman ang magkaroon siyang energize para yung voltage dito. Ito naman ang kanyang rotation para gumana yung high speed, low speed na operasyon. Ang mga bagay na binabanggit ko at binabahagi tungkol sa automotive technology, ito ay bahagi lang sa ginagawa ko na pananaliksik sa tinatawag na modern car technology. Kung mayroon man hindi tama sa ginagawa ko na video, pwede ito i-correct para malaman ko kung mayroon hindi tama. Kung okay naman, thank you. And thank you for watching and God bless you all.